Ayan mga kaibigan, itutuloy ko po yung kwento ko doon sa na-experience ko as OFW. So again, reminder lang, hindi po madali, hindi po masaya ang pagiging OFW kasi you will be away from your family, no? Malalayo ka sa pamilya mo at pangibang bayan ka na new people, bagong pakikisama, new surroundings, new opportunity, new challenges ang kakarapin mo. So nung nasa China na kami, exit kami. So may mga Bible study kaming ginagawa. So since nga may mga pastors kami kasama doon, so tulong ako doon. Ako nagpapa-worship doon, nagpapakanta, ako nagigitara, ako nag-lead ng praise and worship doon sa China. Nag-invite kami, pupunta kami sa iba-ibang flat to invite Filipinos to attend in our Bible studies. So yun po yung nagiging sistema namin. Monday to Friday, yun po yung mga Bible study namin. Pagdating ng Saturday, ganun pa din Bible study. Pagdating ng Sunday, may worship kami. So ang ginagawa ko doon para maging busy ako, tuturo ako ng praise and worship, tuturo ako ng song, nagsusulat ako ng mga kanta sa Manila paper at tinuturo ko yun doon sa kanila para at least maraming maturuan, maraming matrain kung paano mag-lead ng worship, paano mag-opening prayer, mag-closing prayer, mag-share ng word, no, mag-exhort ng verses. So yun po yung naging buhay namin sa Macau. So yung dalawang kaibigan ko, sunod lang sila, pero syempre hindi ko rin hawak ang kanilang mga decision. May mga activities sila na hindi rin align doon sa church. May ginagawa din sila, may mga barkada sila pinupuntahan, lalo na isang kaibigan ko kung saan may inuman. Syempre sanay sila sa Manila na umiinom, no? Sanay sila sa Manila may mga barkada, no? Maalawat ang mga buhay sa Manila. So pagdating doon sa Macau, sa China especially, nanibago sila. So ang ginawa ko particularly, encourage ko sila na attend tayo kahit 30 minutes na umupo tayo sa Bible study kasi ang kapalit nito ay blessings. Lagi kong yun yung laging dialogue ko, na pagpapalain tayo ng Lord pag nakinig tayo ng salita. So marami akong na-invite na mga Filipinos to attend the prayer meeting, Bible study, may mga praise, kasi malamig din sa China, talagang giniginaw kami, nasa rooftop kami at talagang maginaw, pero yan po ay tinitiis namin dahil po sa paglilingkod namin sa Panginoon, kasi at the back of our mind, very hopeful kami na, Lord, we are doing our job, we are doing this for your glory, kaya alam namin, Panginoon, na pagpapalain mo kami. Yun din po lagi ang encouragement ko sa mga Pilipino, na wag kayong manghinayang na umupo or mag-attend ng 30 minutes Bible study, kasi ang kapalit nito, pagbalik ninyo ng Macau, nagkakaroon ka ng trabaho. Pero hindi po ako nagkamali, dahil hindi po sinungaling yung Diyos na kilala ko, no? May mga Filipinos doon na nag-attend ng Bible study. Pagdating ng 30 days na sa China, balik sila ng Macau, tatakan yung passport nila, binibigyan sila ng visa for 30 days. Pagdating doon, apply sila kung saan sa Venetian, ibang mga hotel. At ang iba, nagkakaroon talaga ng work. Nagkakaroon sila ng part-time, no? Nagkakaroon sila ng blue card. Yung sinasabi nilang blue card. Yun po yung magkakaroon ka ng blue card, yun po yung passport mo na magkakaroon ka ng trabaho sa Macau, no? May permit ka na to work in Macau. So kung may work ka sa Macau, natural, hindi ka na aalis, hindi ka na mag-exit ng China kasi naubusan ka ng visa, no? So nakita ko yung mga kaibigan ko na bumabalik ng China, nabaltaan ko na, may work na sila. Tinawagan na sila mga employer. May mga employer na tumatawag sa kanila. May mga blue card na sila, approve na sila. So, na-realize ko na totoo na pag inuna natin ang Panginoon, talagang ibibigay din ng Lord yung desire natin, no? Di ba may kanta na, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Ibig sabihin, seek ye first, unahin mong
hanapin ang kaluwalhatian ng Panginoon, unahin mo si Lord, ibig sabihin, unahin mo yung kalooban ng Lord. Seek His righteousness, seek His face, seek the plan of the Lord. Kasi, ang pangako ng Lord, and all, sabi niya, all, ibig sabihin lahat, and all these things shall be added unto you. Hindi sinabi sa Bible na part of this or some of this shall be added unto you. Sabi dun sa word na all these things shall be added unto you. Na-realize ko na yung mga tao na nag-attend ng Bible study ay talagang nagkaroon talaga ng work. Yung ipinangako ng Lord sa kanila, yung encouragement sa kanila, na upo kayo ng Bible study, attend kayo ng Bible study, mag-worship tayo sa Panginoon. Habang nandito po sa China, hanapin po natin yung kalooban ng Lord. No? Weird pakinggan, para sa kanila weird kasi ano gagawin ko sa Bible study. Pero yung encouragement ko sa kanila, hindi po ako, the Lord did not fail me. Hindi ako ipinaya ng Lord kasi imagine, pangakuan ko sila na magkakaroon sila ng trabaho pag umupo sila ng Bible study, pero tinugon ng Lord, the Lord make it possible na magkaroon sila ng work. Kasi bit-bit ko yung pangalan ng Lord. Nakakaya, sabi ko Lord, nakakaya pag sinabi ko Lord na magkaroon sila ng trabaho dahil umupo sila sa Bible study, nakinig sila ng yung word, pero pagbalik nila wala silang trabaho. Panginoon, unang-unang mapaya kayo. Siyempre mapaya din ako, sasabihin, napakasinungaling ni Boyet. Akala ko ba naman magkaroon kami ng trabaho pag nag-attend kami ng Bible study. Pero the Lord is faithful to His promises because the Lord who promised us is faithful. Yun, marami mga Pilipino na bumalik ng Macau, nagkaroon ng trabaho, nabigyan sila ng 30 days na visa ulit sa magstay sa Macau. So while nasa Macau sila for 30 days, apply dito, apply doon, no? Pero nakita ko rin kung gaano po kabuti ang Lord kasi may mga employers na tumatawag sa kanila, pwede ka na mag-start, approve na yung visa mo, approve na yung blue card mo, lumabas na yung blue card mo from immigration, so you have already the permit to work in Macau. So di ba napakabuti ng Lord? So hindi sa haba ng panahon na inistay ko sa Macau, sabi ko na, Lord, nakita ko din ang pagkilos mo. Kasi ang daming mga Pilipino. At ang maganda doon, yung mga nag-attend ng Bible study na in-encourage ko na gusto nyo bang tanggapin si Jesus as your personal Lord and Savior? No? Kung tutuusin, hindi nila gagawin yun kasi nandoon yung discouragement nila na ba't ako wala akong trabaho dito sa China, wala kaming makain, wala kaming support. Wala kaming support. Pero parang weird pakinggan na, sige, upo kayo ng Bible study, makinig tayo ng salita ng Panginoon. Pero the Holy Spirit works during that time. Until now, kumikilos naman ang banal na Spirit, pero that particular situation na nandoon kami sa China, talagang nakita ko ang pagkilos ng Lord kasi tinugon talaga niya yung mga tao na humiling ng mga prayer request nila na magkaroon kami ng trabaho. At yun din lagi pinag-pray namin na, Lord, these people are asking for job, nangailangan sila ng trabaho, they need you, Panginoon. At yun lagi ang usal namin na panalangin na magkaroon sila ng trabaho, no? Na pagdating sa Macau, pinatanayan ng Lord na tapat siya sa kanyang mga pangako. Kasi yung mga tao na yon nagkaroon na talaga ng trabaho. Sabi ko nga, daming mga employers na tumatawag, left and right ang pagtawag sa kanila. So yun po naging siste doon, no? Ako naman pagbalik ko ng Macau, balik ulit sa pag-serve sa Lord, pero nandoon pa rin yung focus na magtrabaho. Actually, yung nagpunta ko ng Macau on prayers ko talaga, Lord, gusto ko maging manager ng Venetian, no? Ang taas ng ambition ko, tinaasan ko ang ambition ko. Pero hindi yun ibinigay ng Lord. No, hindi yan ibinigay ng, although may mga part-time, may mga job, pero hindi siya stable. Pero ito lang masabi ko sa inyo, mga kaibigan kong nakikinig, na during my stay in Macau, 1 year and 6 months or 1 year and 8 months to be exact, wala akong regular na trabaho.
pero never akong pinabayaan ng Lord. Never akong, kahit yung renta namin, yung si Elma, sabi ko talaga, wala talaga akong pambayad. Pero napakabait niya, no? Kasi ang purpose pala noon is, habang nandoon kami, unti-unti namin siyang naibalik sa Panginoon. Kasi nung time na yan, medyo nag-cool down siya sa kanyang faith, medyo nanamlay. Pero nung dumating kami noon, nanumbalik ang kanyang faith sa Panginoon, nanumbalik ang kanyang pagmamahal sa Lord. At yun po pala ang purpose kung bakit nakarating kami ng Macau. Part po yun ng plano ng Lord na maibalik namin. May mga tao kami na ilapit sa Panginoon. Although ako wala akong masyadong trabaho doon, pero never ako pinabayaan ng Lord. As I lead the praise and worship doon sa church na yon, na i-guide ko sila sa tamang pag-worship, sa tamang mga line up ng songs kasi tinuturuan ko sila, no? And nakita ko ang provision ng Lord financially talaga. May nag-abot sa akin. May backpack kasi ako noon pag nag-church ako, so may naglalagay ng pera doon sa bag ko. May mga nakaibigan, may mga naging friends ako sa Hong Kong na pupunta na mak-attend, tapos nung nakilala ako, na-share ko yung life ko. Minsan nagpapadala sila $200 in a month. Talagang never po akong pinabayaan ng Panginoon. Ayan, so till then, continue ko po yung kwento ko, medyo mahaba po ito. And I thank you.